Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Pagsuko ng ama, pagpapakita ng tiwala sa institusyong legal sa ilalim ng Marcos Jr. admin ayon kay Jolo Revilla. Naglabas ng pahayag si Jolo Revilla hinggil sa naging desisyon ng kanyang ama na si Ramon Bong Revilla Jr. na voluntaryong humarap sa mga otoridad kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito. Ayon kay Jolo Revilla, malinaw at sinadya ang naging hakbang ng kanyang ama upang direktang harapin ang mga paratang at ipakita ang tiwala nito sa sistema ng hustisya. Sabi niya, ang desisyon ng aking ama na voluntaryong sumuko sa mga otoridad ay isang sinadyang hakbang upang direktang harapin ang mga paratang at ipakita ang kanyang tiwala sa ating mga institusyong legal. Okay? So, ito si Jolo, di ba, congressman sa Cavite. Medyo masakit. Pero mo yan, makulong ang iyong ama, ay mag-alala ka, di ba? Mahirap yung makulong. Ako, naranasan ko 2 beses akong nakulong nung bata pa ako dahil mga pete offenses. Hindi ko na lang i-detalye. Isang gabi naman lang, yung gano'n lang. Hindi ako inabutan ng kailangan 2 beses dahil sa kalokohan ng mga kabataan. Kaya dahil sa aking pagkakakulong, yung 3rd year high school ako, 1st year high school ako, yung una akong makulong. Sandali lang na pagkakulong dahil mga kalokohan ng mga bata. Dahil minor de edad eh. Then, pangalawa, yung 3rd year high school na ako. Martial law. Ang panahon iyon. Dahil ang baho ng kulungan, daming surot, daming lamok, hindi ako makatulog. Nag-decide ako at nanalangin sa Diyos na, Panginoon, tulungan niyo ako na maging maayos ang buhay ko para hindi na ako babalik sa kulungan. Ayun, nakatulong sa akin yun, yung pagkakulong. Mula noon, naging seryoso na ako sa aking pag-aral. Kaya nakatapos ako ng paaralan hanggang ngayon. So, mahirap yung ganyan, yung mawalan ka PDL, person deprived of liberty. Lalo na yung mga kasong ganyan is, ano ito? Non-bailable. Kung gaano katagal. Kaya, ngayon, naawa rin ako sa kalagayan ng, example, si Pastor Apollo Kibuloy, non-bailable lang sa kanya. Ay, nakakulong siya. Sino pa? Si ex-Congressman Teves, nakakulong. Non-bailable. Alice Go, nakakulong. Si DG Pantag naman, ayaw niyang makulong dahil non-bailable din sa kanya, kaya nagtatago siya. Sino pa? Attorney Harry Roque. Political persecution, sabi niya, yung kanya. Kaya, ayun, nandun sa Netherlands, nag-apply ng asylum. Yun pa. Saldico. Nagtatago, ayaw niyang makulong. Atong ang laki. 10 million pesos ang reward. Ayaw din niyang makulong. Kaya nagtatago. So, in fairness kay ex-senator Revilla, saludo ako sa kanya yung kanyang voluntary decision na marap sa husgado at sa ngayon, I'm sure nandun na sa ano. Ito ngayon ang naisip ko, saan siya ikukulong? Kasi may ipinakita noon si Secretary John B. Cremulya na magagandang kulungan na hinanda. Doon ba siya makukulong?
doon siya makulong sa mga ordinary jail, sa city jail. Unfair naman yun, yung bakit mo paghandaan ng dormitory type na basta malinis, maganda, bagong gawa. Ano ba itong naisip ng gobyerno natin na imbes na sila ang nakagawa o pinaghinalang gumawa ng kalukuhan, sila pa ang mabibigyan ng special treatment. Okay, so ulitin ko, may tiwala pa si ex-Senator Revilla sa ating judicial system na again, dapat sana dahil buhay na buhay ang ating judicial system, dapat sana ang ating Tatay Digong dito nila sa Pilipinas litisin, hindi sa ibang bansa. Kasi ang ICC, complementary court, ang tawag doon. Pwede lang pumasok ang ICC sa mga bansa na hindi na gumagana ang hustisya. Sa atin, buhay na buhay. Bakit mo surrender ang isang Pilipino? Kaya, anyway, tapos na yun, wala na tayong magagawa. Kailan, huwag po nating kalilimutan yung ginawa ng administrasyong ito na isinurrender o kinidnap ang ating tatay at dinala sa Banyagang Korte March 11, 2025. Hindi natin yun kalilimutan. Ito na, ang nakakarami taong bayan nagsalita na nung May 12, 2025, kaya maraming talo sa kandidato ng alyansa. At ito, 2028, huwag nating kalimutan yung ginawa nila sa ating Tatay Digong. Ako, ang dalangin ko, manalo si BP Sara at by 2028, sa pag-upo ni BP Sara sa Malacanang, nandyan na, nakabalik na si Tatay Digong. Sa ngayon, pahayag ni Tatay Digong, ayaw muna niyang mag-uwi habang nandyan pa ang Marcos Jr. administration, which to me is correct. Hintayin niya na magbago ang administration and maybe by the time panalo na siya sa kanyang kaso at makabalik na siya dito sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid yan. Si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan og yero. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para el labi pinang kapili. May kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali oy, unga ide Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Upat ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Salamat to Ginoo ta naka-atop kuha. Na-license so atop ko yan nga ludak. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, taraandig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani na magid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si kuya. Kay gitabangan lang ni si nanay, kang kuya sa iyang apo.
So salamat kayo nanay. Salamat.